Dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Kumusta? Isa na namang espesyal na Saturday sa inyong lahat. Naway maging espesyal ang araw na ito dahil ang Saturday ay nilaan natin para siyang espesyal na kwento. Kwento ng mga pinagdadaanan ng mga pamilyang may espesyal na pangangailangan. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Happy listening sa ating mga masusugid at faithful listeners ng Family Matters Saturday Special. At kung ikaw naman ay first time nating makakasama ngayong umaga, isang mainit at taos-pusong pagtanggap sa iyo. Welcome sa ating programa. Magandang umaga rin po sa ating mga viewers online, sa mga nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng Facebook, YouTube at sa ating live stream. Nasaan man kayo ngayon dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o nasaan man panig ng mundo, maraming salamat sa pagpili niyong samahan kami ngayong umaga. Ako pong iyong lingkod at kasama, Ibs Ismael at tunay na isang karangalan na muli kayong makakasama. Ngayong umaga nais kong samahan ang bawat magulang na may anak na may autism, ADHD, developmental delay, intellectual disability o anumang special needs. Kung ikaw ay bagong nakatanggap ng diagnosis, ang programa ito ay para sa iyo. Kung matagal ka nang naglalakbay bilang magulang ngunit may mga gabi ka pa rin umiiyak ng tahimik, ang programang ito ay para din sa iyo. Sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966625. Pwede po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Sabi nila, it takes a village to raise a child. Kailangan ng buong komunidad para magpalaki ng isang bata. Ngunit, kapag nagpapalaki ka ng anak na nasa autism spectrum, mabilis mong marirealize ang dalawang bagay. Una, ang komunidad na iyon ay nagsisimula mismo sa loob ng iyong sariling tahanan. At pangalawa, ang mundong nasa labas ay hindi palagi idinisenyo para sa natatanging pangailangan ng iyong anak. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat at isang mainit na pagtanggap pa rin. Ang ating umagang topic ay tinatag na Empowering the Home and Community. From daily routines to autism advocacy. Ikaw man ay isang magulang na gumigising araw-araw at nagsusumikap na gawing maayos ang takbo ng iyong tahanan o isa ka mang guro o educator na naghahanap ng mas mabisang paraan para suportahan ang iyong mga estudyante o isang advocate na lumalaban para sa isang mas inklusibong lipunan, narito ka sa tamang lugar. Ngayong umaga, pag-ugnayin natin ang dalawang mundong madalas tignan ng hiwalay. Ngunit, sa katunayan ay mas malalim na koneksyon. Ang ating pribadong pamumuhay at mga rutina sa loob ng bahay at ang ating pampublikong paglalakbay at advocacy sa labas ng komunidad. Sa loob ng isang oras na ito, mayroon tayong nakalaang napaka-praktikal at nakatutok na programa. Sa unang bahagi, tatalakayin natin ang buhay sa loob ng bahay. Susuriin natin kung paano ang mga simple ekstruktura at rutina ay nagpapabago ng kapaligiran ng pamilya. Pag-usapan din natin ang paglikha ng emosyonal na kaligtasan,
pagbawas ng stress at takot, pagpapabuti ng tulog at paggamit ng visual tools upang tulungan ang ating mga anak na bumuo ng tunay na kalayaan sa sarili. Sa ikalawang bahagi po, lilipat naman tayo ng focus sa labas, sa ating community. Pag-uusapan natin kung paano ang personal na karanasan ay naging sama-samang lakas, kung paano kumuha ng mga tamang serbisyo, paano lalaban ang mga maling information sa social media at kung paano itataas ang ating boses upang walang pamilyang makaramdam na nag-iisa sila sa labang ito. So sa pagtatapos ng programang ito, ang layunin natin ay hindi lamang umalis kayong may bit-bit na mga praktikal na kagamitan para sa iyong tahanan, kundi maging ang magkaroon ng mas matibay na kumpiyansa at koneksyon sa ating community. Tandaan po natin, ang katatagan sa bahay ang nagbibigay sa atin ng mga anak ng matibay na ugat upang lumago at ang advocacy sa community ang nagbibigay sa kanila ng pakpak upang lumipad. Kaya naman, huminga ng malalim, maging comfortable at simulan natin ang paglalakbay na ito na magkasama. Ang pagbuo ng mga routine at structure ang nagsisilbing pinakamatibay na pundasyon ng isang ligtas, matatag at maalagang kapaligiran para sa lahat ng uri ng bata. Subalit, para sa mga batang nasa autism spectrum, ang mga konseptong ito ay hindi lamang simpleng gabay sa araw-araw. Ito ay isang napakahalagang pangangailangan para sa kanilang emotional at psychological na kapakanan. Upang mas maunawaan ito, mahalagang paghiwalay-hiwalayin natin at suriin ang dalawang elementong ito. Routine. Ang routine ay tumutukoy sa mga regular, paulit-ulit at tiyak na pattern o schedule na nagtatakda ng mga pang-araw-araw na gawain. Kasama rito ang mga nakagawiang oras sa pagising sa umaga, ang tamang oras ng pagkain, ang pagsunod-sunod na personal na kalinisan at ang nakatakdang oras ng pagtulog sa gabi. Ang structure naman ay tumutukoy sa maayos, organized at predictable o madaling maasahang pagkasunod-sunod ng mga gawain ito sa loob ng isang kapaligiran. Ito ang nagbibigay ng malinaw na konteksto o kung paano at kailan dapat isagawa ang bawat aktibidad. Kapag pinagsama-sama ang routine at structure, lumilikas sila ng isang matibay na balangkas o framework na nagsisilbing gabay na maasahan ng isang batang may autism. Para sa kanila, ang ating mundo ay madalas na nakapakasalimuot, maingay at puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na maaring magdulot ng labis na pagkabagabag. Ang pagkaroon ng maayos na routine ay nagbibigay sa kanila ng malalim na pakiramdam ng katiyakan, seguridad at kaligtasan dahil alam nila kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang paligid. Kapag ang mga magulang at tagapangalaga ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa crucial na pangailangan ito, naging mas madali para sa kanila ang magdisenyo ng isang suportadong kapaligiran na sadyang inaangkop sa natatanging personalidad at pangailangan ng kanilang anak. Ang pagkakilala sa halaga ng consistency o pagiging pare-pareho ay nagbibigay sa mga magulang ng tamang kagamitan upang mas mabisang matugunan ang mga araw-araw na pagsubok tulad ng sensory overload. Yan yung parang tantrums or meltdown, labis na takot o anxiety at mga emotional na meltdown. Sa huli, ang patuloy na pagpapatupad ng routine at structure ay hindi naglalayong limitahan ang bata. Bagkus, ito ay nagbubukas ng pintuan para sa kanilang patuloy na pag-unlad, pagkatuto ng mga kasanayan sa buhay, pagbuo ng sariling kalayaan at pagtaguyod ng isang masaya at emosyonal na balanseng pamumuhay. So narito ang mas pinaunlad at komprehensibo at mas pinalawak na mga gabay. Ang pagtadag ng pare-parehong routine ay hindi lamang simpleng pagpapanatili ng kaayusan sa bahay. Ito ay isang mahalaga at mga intervention para sa kalusugan, pag-unlad at kaligayahan ng mga batang may autism. Ang mga batang nasa spectrum ay madalas na nakakaranas sa tinatawag na hyper-systemizing brain process kung saan mas madali para sa kanila ang matuto at magproseso ng impormasyon kapag ang kapaligiran ay mayroong malinaw, maayos at predictable na pattern. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at ng structure araw-araw, lumilikat tayo ng isang matatag na pundasyon na nagbibigay daan upang maging matagumpay ang bata sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Una, predictability and security.
Ang pare-parang routine ay nabibigay ng matibay na pakiramdam ng katiyakan na tumutulong sa mga batang may autism na makaramdam ng mas malaking seguridad at kaligtasan sa kanilang sariling kapaligiran. Ang pagkaalam kung ano ang susunod na aasahan at kung kailan ito mangyayari ay direktang nagbabawas ng matinding pagkabagabag at stress. Dahil dito, naging mas madali at magaan para sa bata ang magpapalipat-lipat ng iba't ibang gawain sa maghapon. So okay yung transition, tulad ng pagtigil sa paglaro upang kumain ng tanghalian o paghahanda mula sa paglaro tungo sa pagligo. Ang katiyakang ito ay napakahalaga lalo na sa mga batang may autism na labis na nahihirapan sa mga biglang pagbabago-bago, hindi inaasahang kaganapan at kawalan ng kasiguraduhan sa paligid. Ano bang pwede natin gawin? Pwede tayong gumawa ng mga visual routine board. Di mo kailangang bumili ng mamahaling gamit. Maaari mong itong gawin gamit ang mga simpleng kagamitan sa bahay. Yan, mga materyales. Una, isang lumang karton o illustration board, isang strip o double-sided tape at papel. Yan, again, kung meron kayo isang lumang karton o illustration board, meron kayong double-sided tape at papel. Paano gamitin? Paano paggawa? Kumuha ng litrato gamit ang iyong phone na mismong mga gamit o lugar sa iyong bahay. Halimbawa, litrato ng kanyang sapatos, ng toothbrush, ng hapagkainan at ng higaan. I-print to at gupitin ang mga larawan. Idikit-dikit ang mga ito ng sunod-sunod sa karton mula taas pababa o mula kaliwa pa kanan. Then maglagay ng simpleng kahon o bulsa sa ilalim na may label na tapos na o finish box. Tuwing matatapos ang bata sa isang gawain tulad ng pagsipilyo, tulungan siyang tanggalin ang larawan ng toothbrush at ihulog ito sa tapos na box. Ang gawang ito ay nagbibigay na sa utak ng bata ng malinaw na senyales na tapos na ang isang gawain at ligtas nang lumipat sa kasunod. O diba, parang alam niya na itong activity tapos na. Hindi naman na kailangan mag-print. Pwede din kayo mag-cut out sa mga magazine ng mga pictures ng toothbrush or ng bed o even mga plato, maghugas ng plato, ganyan. So marami pang iba. Ang mahusay naman na pag-control sa emosyon at pagbawas ng meltdown naman ang pag-usapan natin. Tumutulong ang mga routine upang mas maayos na mapapamahalaan ng mga batang may autism ang kanilang emosyon at pag-uugali. Sa pamagitan ng pagbibigay ng maayos na structure sa buong araw, nababawasan ng routine ang kawalan ng katiyakan na madalas na pinagmulan ng emosyonal na pagkagulo at matinding sensory overload. So kapag ang kapaligiran ay maayos, ang mga regular at inaasahang gawain ay nakakabawas sa dalas at tindi ng meltdown at tantrums. Ito ay nagbibigay sa bata ng pakiramdam na kontrolado nila ang kanilang sariling emosyon at mga kilos sa pang-araw-araw na buhay. So ano ba pwede natin gawin? First, then, board and visual countdown. So, paano ito? Sa isang maliit na papel o cardboard, hatiin ito sa dalawang column. Sa una, isulat sa kaliwa ang unang gagawin. At sa kanan naman, ang pagkatapos. Ilagay sa unang gagawin ang gawaing kailangan tapusin. Example, lalagay mo doon sa first is magligpit ng laruan. Then, ilagay sa pagkatapos ang paboritong gawain o reward ng bata. Halimbawa, manood ng TV o merienda. Again, sa left, yung unang gagawin. Tapos, sa right naman yung pagkatapos. So, if ever, natapos na yung magligpit ng laruan, connected na yun sa, pwede ka nang manood ng TV o magmerienda. So, at least, nakikita ng bata kung ano yung dapat niyang gawin at kung ano ang makukuha niya after niya matapos yung unang gagawin. Yan. Pwede ka namang gumawa ng mga DIY counted tool. Example, gumamit ng simpleng timer lang sa cellphone. Pwede ka mag-download ng app. Yan. So, bago matapos sa isang paboritong laro, sabihin lang sa bata, meron ka ng 5 minutes, ipakita sa kanya yung time. Tapos, kapag tumunog na o naubos ng oras,
Mas madaling tatanggapin ng bata na oras na para lumipat sa kasunod na gawain dahil nakikita niya ang paglipas ng oras. At is alam niya o aware siya na 5 minutes lang pala yung dapat kong gagawin na ito. Dapat tapos ko na para pwede ko nang gawin yung susunod na activity. Ayan. So next is enhance independence and skill development. Pinapatatag ng pang-araw-araw na routine ang mahalagang kasanayan sa buhay. Yun yung mga life skills. At itinataguyod ang sariling kalayaan ng bata. Kapag ang mga gawain ay paulit-ulit na ginagawa sa pare-parehong paraan at pagkasunod-sunod, araw-araw, nagiging mas mahusay at mabilis at matapang ang mga bata sa paggawa ng mga ito ng mag-isa. They will be more confident. Halimbawa, ay isang maayos na routine sa umaga na kinabibilangan ng pagising, paglilinis ng katawan, pagsipil at pagbihis at pagkain ng agahan ay nakakatulong upang malinang ang mga kasanayang ito sa pangalaga sa sarili. Yung tinatawag nating self-care skills. Sa paglipas ng panahon, ang bata ay nangangailangan na lamang na mas kaunti o zero na tulong mula sa magulang na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa at kalayaan sa sarili. Example, pwede kang gumawa ng mga step-by-step task strips. Pumili ng isang self-care skill na gustong ituro. Example, paghuhugas ng kamay. So, sa isang pirasong papel o karton, idikit ang maliliit na larawan o guhit na masumusunod na hakbang. Example, buksan ang gripo. Yan, may picture doon na basain ang kamay, kumuha ng sabon, magkuskus ng kamay, tapos magbilang ng 1 to 10, tapos banlawan ang kamay, patayin ang gripo, tapos magpatuyo gamit ang tuwalya. So, idikit yung mga strip na ito sa mismong tapat na pader ng lababo sa antas na makita lang ng bata, yung eye level. So, sa halip na paulit-ulit mong utusan ang bata gamit ang boses, ituro lamang ang larawan sa strip para sundan niya ito ng mag-isa. Okay, 'di ba? At least hindi ka na mapapagod na paulit mo lang sinasabi. Nakikita niya doon sa may lababo yung step by step na dapat niyang gawin. 'Di ba? Stress free. Yan. So, summary checklist para sa bawat tahanan. Huwag baguhin ang buong araw ng sabay-sabay. Magsimula muna sa isang bahagi ng araw sa halimbawa, routine sa umaga o routine bago matulog. Maging visual po. Gumamit ng malarawan, guhit o totoong bagay sa halip na purong salita lamang. So may mga bata talaga na they are more visual. Nakikita nila yung mga activities or actions in pictures. Maging pare-pareho, panatilihin ang pare-parehong pagkasunod-sunod ng mga gawaing araw-araw hanggat maaari. So yan po ang key po, dapat consistency at pare-pareho kasi tendency pag hindi po nasunod yung mga activities ng sunod-sunod, dun po lumalabas yung stress nila o yung meltdown, yung parang tinatawag natin na tantrums. Then lastly, magbigay ng papuri. Purihin ang bata kapag matagumpay niyang nasundan ang isang hakbang sa rutina upang tumaas ang kanyang confidence sa sarili. So, ang paglikha ng isang epektibong routine ay hindi lamang ukol sa pagsunod-sunod sa orasan. Ito ay ukol sa pagbuo ng isang emotional at physical na pamumuhay na nagpapakalma sa sensory at nervous system ng bata. Ang mga batang may autism ay madalas na nagkakaranas ng matinding hamon sa tinatawag na executive functioning o ang kakayahan ng utak na magplano, mag-organisa at maglipat ng atensyon. Kapag ang isang tahanan ay walang maayos na structure, ang utak ng bata ay patuloy na gumagana sa overdrive upang hulaan ang susunod na mangyayari na nagdudulot ng matinding pagkapagod at stress. Sa pamamagitan ng siyentipikong pag-unawa sa sleep, hygiene, emotional regulation at visual learning, makakabuo tayo ng isang ebidensyadong gabay na madaling maipatutupad sa bawat tahanan. So una, mas maayos na pattern ng pagtulog. Ay isang maayos na at pare-pareho rutina bago matulog ay napakabuti na para sa kanilang kalidad at haba ng tulog ng mga batang may autism. Ang magawaing tulad ng malamig na pagligo, pagbabasa ng libro,
pagdim ng ilaw at ibang pare-pareho activity ay nagbibigay ng malinaw na psychological at biological na signs sa bata na oras na para magpahinga at maghanda ng pagtulog. Ang rutinang ito ay tumutulong na iayos ang kanilang circadian rhythm o internal clock na nagtataguyod ng mas mahimbing at hindi napaputol-putol yung tulog na napakalaga sa kanilang kalusugan at pag-unlad. Example, yung dimming sensory sleep station. So magtatag ka ng mga example 30-minute wind down zone bago ang mismong oras ng pagtulog. Example, patayin mo na ang lahat ng TV, bawal na mag-cellphone o tablet isang oras bago matulog. Ang bughaw na ilaw mula sa screen ay pumipigil sa paglabas ng melatonin. Next, pwede ni gumawa ng mga visual strip gamit ang karton at tikit sa tabi ng kama ng bata. Maglagay ka ng 4 na simpleng larawan lamang. Example, ligo, palit ng damit, then may parang right arrow going to sipilyo, tapos right arrow naman going to kwento or kanta, then right arrow going to patay ng ilaw, tulog o sleep. Yan. At least alam niya kung ano na yung mga next na dapat gawin. So next is pwede din namang mga sensory calming techniques. Kung ang bata ay tactile, seeking o balisa sa gabi, gumawa ng mga DIY heavy blanket sa pamamagitan ng pagpapatong ng 2 hanggang 3 maong na kumot sa kanyang binti. Siguraduhin naman na hindi ito sobra sa 10% ng timbang ng bata upang magbigay ng deep pressure therapy na nagpapalabas ng serotonin sa utak para mas makatulog siya agad. Next is pagbawas ng takot at kabalisaan o reduce anxiety. Sa mga sandaling ng kawalan ng katiyakan, ang mga batang may autism ay maaari matrigger at makaramdam ng mas matinding takot at pagigipuspos. Nababawasan ang pare-parehong rutina ang mga trigger na ito sa pamamagitan ng pagbigay ng nakakapagpalamig at nakapagpalagay loob ng structure. Sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at hindi inasang pangyayari, ang mga bata may autism ay maaari matrigger at magkaramdam ng mas matinding takot. So binabawasan ng pare-parehong routine ang mga trigger na ito na magbibigay ng napakamalamig at nakapagpapalagay loob na structure. Example, pwede kang gumawa ng DIY meron tayong tinatawag na the safe quiet corner. Pumili ka ng isang maliit at tahimik na sulok sa bahay, halimbawa sa ilalim ng hagdan, sa sulok ng kwarto o sa loob ng isang maliit na DIY pump-up tent. So maglagay ng malalambot na unan, paboritong plush toy at isang maliit na kahon ng sensory tools, halimbawa mga basag na plastic bottle na may tubig o glitter bilang pwede natin tawagin na glitter calm down bottle o squeeze stress balls. Yan. Pwede tayong bumili dyan online. Paano ba gamitin? Kapag napapansin mong nagsisimula na ma-anxious o ma-overwhelm ang bata dahil sa hindi inaasang pagbabago, huwag siyang pilitin makipag-usap. May naong ituro ang quiet corner at sabing, ligtas ka rito, magpahinga muna tayo dito ng 5 minutes. So at least doon sa loob, may maunan, may mga stress-free squeeze stress balls na pwede niyang gawin para siya ay kumalma. Ang pagtatag ng mga routine ay nangailangan ng maingat na pagpaplano at pag-unawa sa natatangi pangailangan ng iyong anak. So, narito ang mga paghahati ng buong araw kasama ang mga diskarte natin at DIY tools. So, sa umaga, example, pagising, ay pagsipilyo at agahan. Tapos, meron namang afternoon, may araw, ilalagay mo eskwela, therapy, laro, pagkikisalamuha, pahinga. Then, pag sa gabi naman, oras ng pamilya o tulog. So, importante po yung routine. So, example, sa umaga, magtakda ka ng pare-parehong oras ng pagising ng araw-araw. Hindi pwede yung gigising ka ng 4, tapos bukas gigising ka naman ng 6, tapos bukas gigising ka naman 8, ganun. So, hindi pwedeng ganun. Dapat pare-pareho ang pagising araw-araw. Second, gumawa ng sunod-sunod na hakbang para sa kalinisan tulad ng paghilamos, pagsipilyo at pagbibihis.
Dapat sunod-sunod ang mga hakbang, ang steps. Dapat hindi pa iba-iba. Yan. So example, pwede tayong gumawa ng mga morning flip chart routine. So gumawa ka ng flip chart gamit ang karton at mga sticky notes. Sa bawat flap, maglagay ng larawan. Example, waking up. Yan. Tapos tapos next naman, pwede mag-toothbrush. Tapos next naman, eating. Tapos next naman is changing clothes, ganon. So, kapag natapos ng bata ang isang gawain, itupi na yung flap pataas upang ipakita ang nakaguhit na check mark o smiley face. Yan, pwede kang gumawa ng mga smiley face na, okay, finish, ganyan. Ang gawain ito ay nagbibigay ng nakakatuwang motivation. Yan. Yan yung tinatawag na gamification. Yan. Next naman po, sa hapon. Isama ng maayos ang oras ng eskwela o therapy sa pang-araw-araw na visual schedule. So example, mag-schedule na regular na oras ng paglalaro upang hikayatin ang pagkikipagkapwa-tao pare-parehong structured play at unstructured play. Isama ang nakatagdang oras ng pahinga upang maiwasan ang sensory overload. Sa gabi naman, panatilihan ang pare-parehong schedule ng hapunan upang suportahan ang digestion at metabolism. Maglaan ng nakatutok na oras para sa magawaing pampamilya tulad ng paglalaro ng simpleng board games, pagbabasa ng libro ng sabay-sabay o simpleng pag-uusap. Of course, syempre, time mo din yung dapat same yung time ng pagkain, kung ilang oras lang, ilang minuto ang pagkain, and etc. Magtatag ng napakamalamig na rutina bago matulog tulad ng pagbabasa ng kwento o pagpapatugtog na mahinang calming music. Ang mga visual schedule naman, yan, pag-usapan din natin yan. Ang mga visual schedule ay mabisang kagamitan upang maipakita ng malinaw at konkretong paraan ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga timer at alarma ay nakakatulong din sa pagbibigay ng malinaw na senyales sa paglipat ng mga gawain. So, ano bang pwedeng gawin? Pwede tayong gumawa ng mga DIY colored-coded wall schedule. Gumamit ng magkakaibang kulay ng cardboard para sa iba't ibang bahagi ng araw. Example, dilaw is for umaga, asul is for hapon or eskwela, berde naman for pamilya o laro, and ube or violet para sa gabi o pagtulong. Isabit ito sa lugar na madalas daanan ng bata, tulad ng sala o dining area. Sa paraang ito, malalaman ng bata na yung activities na iyon ay for the morning, ito naman ay for the hapon, ito naman ay for play, at ito naman ang pagtulog. Ang pagtatag ng routine ay unang hakbang pa lamang. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagpanatili nito habang pinapanatili natin ang kakayahang umangkop sa mga pagbabago ng buhay. Sa larangan ng neurodevelopmental psychology, ang layunin ng routine ay hindi lang ang paglikha ng rigid o matigas na gawi, kundi ang magbigay ng tinatawag na scaffolding. Isang pansamantalang structure na sumusuporta sa bata habang tinuturo sa kanya kung paano maging malaya, bumuo ng katatagan ng isip, at mabilis na makabangon mula sa mga hindi inaasahang abala. First is maintaining the routine, manindigan sa schedule, positibong pagpapatibay o positive reinforcement, visual na paalala. So, yun, ano bang pwede natin gawin para ma-apply ito? Pwede kang gumawa ng DIY token, economy o visual chart. Pwede ka sa isang maliit na whiteboard o karton o mga plastic bottle caps na may magnet. Gumawa lang ng simpleng chart na may 5 kahon para sa magawaing bahay. Example, mabilis na pagising, pagsipilyo ng kusa, pagliligpit ng plato. Sa tuwing matatapos ng bata ang isang gawain na di ka kailangan sumigaw o walang pagtatanggi, magpadikit lang ng kanyang star token sa board. So kapag nakolekta ng bata ang 5 stars sa loob ng isang araw, maaari siyang pumili ng simpleng reward. Example, extra 15-minute playtime o paboritong merienda o pagpili ng papanooring cartoon. Yan. So mag-break muna tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio.
Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS ay isang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan natin Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyahan namin kayo maging bahagi po ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation.
please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Yan, good morning pa rin. Good morning, good morning, good morning, a blessed mornings to everyone. Sa ating mga masusugid na tagapakinig na patuloy na sumasama sa aming tuwing umaga, ngayon Saturday, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Kayo ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang programang ito. At ikaw man ay ngayon pa lamang unang nakikinig o nanonood, nais kong sabihin sa iyo mula sa puso, maligayang pagdating. We are truly grateful that you are here. Sana ay maramdaman mong bahagi ka rin ng ating munting pamilya. Isang mainit na pagbati rin sa ating mga makaibigan na nakatutok sa pamagitan ng Facebook, YouTube, at iba pang online platforms. Magandang umaga rin sa ating mga tagapinig sa buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Gayon din sa ating mga kababayang nasa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin sa pamagitan ng ating live stream. Hindi man tayo magkasama sa isang lugar, pinag-ugnayan naman tayo ng isang layunin, at patuloy na matuto, magpalakas na loob at magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Isipin niyo ang sitwasyong ito. Gumising ka sa umaga bilang isang taong may autism. Ang mundo sa labas ng iyong pinto ay maingay, magulo, at hindi nakatitig sa iyo ng may buong pag-unlad. Ngunit hindi lang iyon. Pagising mo, kailangan mong palakihin ang dalawang mong anak na nasa autism spectrum din. Ito ang totoong buhay ni Aileen Lamb. Yan, pag-usapan natin ang buhay ni Aileen Lamb. Si Aileen Lamb ay nagmula sa France at kasalukuyang nakatira sa Austin, Texas kasama ang kanyang 3 anak na si Billy at si Charlie at Jude na parehong diagnosed na may autism. Si Aileen mismo ay nasa spectrum din. So yung mother na may autism, yung mga anak niya meron din. Ngunit kung titignan mo ang kanyang buhay, hindi siya nagkulong sa 4 na sulok ng kanyang tahanan. Siya ay naging manunulat, litratista, host ng mga sikat na podcast tulad ng Adulting on the Spectrum at Just Another Autism podcast. At kasalukuyan, naging Director of Social Media na organization ng Autism Speaks. Imagine po, may mga children with autism na lumaki at ngayon ay adult na with autism ay naging special expert sa kanilang mga field. So meron po talagang pag-asa ang ating mga anak. So kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa na ang ating mga anak ay parang wala ng future. Pero meron po dahil meron po talagang in real life, meron po tayong makikita na mga adult na ngayon at naging doktor na may autism. So meron po talagang pag-asa para sa ating mga anak. Yan. Noong 2015, nagsimula lang si Aileen sa pagpo-post sa social media tungkol sa kanyang anak na si Charlie na may level 3 o profound autism. Ang layunin niya noong una, simple lang, turuan lamang ang mga tao sa France tungkol sa tunay na kalagayan ng autism. Isang kaibigan ang nagsuggest sa kanya na bakit hindi mo itong gawin in public. Isang post ay naging viral at isang iglap na re-realize na ni Aileen ang isang napakalagang katotohanan. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang nangangailangan ng linaw, ang buong mundo ay nauuhaw sa katotohanan. Alam mo, ngayon marami na po sa Facebook, sa TikTok, yung nag-share ng mga tunay na mga reels ng kanilang mga anak na may autism, paano nila pinapalaki ng kanilang mga anak, yung mga small wins nila, mga struggles, at nakakatulong po talaga ito kasi may mga magulang dyan out there na hindi nila alam ang dapat gawin. So at least by watching our videos or even itong Family Matters, mas nagiging bukas na sila para ipacheck ang kanilang anak o mas bukas na sila sa pag-intindi at pagtanggap ng kanilang anak ay may autism. Kasi meron pa rin talagang pag-asa. Nang maiayos na ni Aileen ang kanyang sariling tahanan, doon niya nakita ang mas malaking giyera sa labas at ito rin ang problemang kinakaharap ng libo-libong pamilya ngayon, even dito sa atin sa Pilipinas. Nang lumalaki ang kanyang anak na si Charlie, tumindi ang mga peligrosong pag-ugali
dito dulot ng isang kondisyon kung saan kumakain ang bata ng mga bagay na hindi pagkain. Yan, tulad ng papel, lupa o plastic. Naalala ko dating anak ko, kumakain siya ng clay. Yan. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila Applied Behavior Analysis, ABA therapy. So, sikat na sikat yan ngayon. At mga espesyal na serbisyo. Ngunit, ano ang natuklasan ni Aileen? Ang paghahanap at pagkuha ng tulong mula sa gobyerno at mga institusyon ay napakalaking labyrinth na talagang nakakapagod, complicated at kuminsan ay tila nagmamakaawa ka para sa karapatan ng iyong anak. Even though alam mo na may budget pero hindi na release o hindi nabibigay sa iyo. Sabi pa nga niya, bagamat nakakatulong sa amin ang ABA therapy, hindi dapat kailangan lumaban ng napakatindi ng mga pamilya para lamang makuha ng serbisyo at suporta para sa kanilang mga anak. Diba? Tama naman ang sabi niya. Sa modernong panahon ngayon, may mas matinding kalaban ang maling impormasyon sa internet at social media. Yan, yung mga fake cures, yung mga fake na intervention, mga maling paniniwala tungkol sa sanhi ng autism, at ang mga romantikong pagtingin sa autism na nakakalimutan ang mga batang may profound autism, ang mga batang hindi nakapagsalita, may self-injurious behavior at nangailangan 24/7 na pangangalaga sa buong buhay nila. So bakit ba natin kailangan lumabas sa ating mga sariling tahanan at mag-advocate para sa iba? Bakit hindi na lang natin asikasuhin ang sarili nating mga anak? Sapagkat walang tahanang nakatayong nag-iisa. Sabi ko nga sa aming group dito, parang we don't have the luxury to be alone already at this time. Parang alam mo yun, kung pupunta ka lang sa iba't ibang lugar, mga barangay na mamimit ka doon, mga family, mga parents na meron mga in denial, meron ding tanggap na nila na may autism kanilang anak pero hindi nila alam anong gagawin. Tendency, ilang years na lumalaki ang mga anak nila na walang intervention. Tapos nakikita mo yung situation nila, 'di ba? Yung iba naman may kaya naman, pero yung anak nila napabayaan. Para bang kung nandoon ka sa sitwasyon na nakikita mo yon ng harapan, parang mahihiya ka na walang gagawin dahil alam mo kasi yung hirap dati, 'di ba? Pero nakahingi ka ng tulong, or kung hindi ka man nakahingi ng tulong, may tumulong sa iyo o meron kang na-research, meron kang nalaman na ito pala ang dapat gawin. 'Di ba? Gumaan ang pakiramdam mo at that time. So, nandun ka ngayon sa point na ikaw naman ang nakakita ng kailangan ng tulong. 'Di ba? Parang sisikip ang puso mo dahil parang hey, meron kang pwedeng gawin. Ito alam ko ang pwedeng gawin diyan sa problema mo. May solusyon ako. So, 'di ba? Mas matitrigger ka na tumulong sa iba. Kaya dapat we have to go out of our four corners of our home and see the world na there are a lot of people that needs your help. First, ano bang pwede natin gawin? Pagbigay ng kaalaman na kabatay sa katotohanan. Siyempre, dapat evidence-based po ang ating mga sinasabi. So, dapat mag-research tayo kung tama ba ang ating isa-suggest o i-advise. Yan. Second, ang bawat taong may autism ay iba-iba. Ito na, minsan may mga parents na tinitigil na nila ang kanilang anak na may autism sa isang therapy kasi hindi nila nakikita na may difference. Hindi naman ibig sabihin na si batang A na may autism at si batang B na may autism ay same na sila kahit same sila may autism. Kahit same sila na may autism, iba't iba pa rin sila. So wala talagang bata na pare-pareho kahit both sila may autism. Sabi nga, we are fearfully and wonderfully made, uniquely made. Yan. Third, pangangalaga sa sarili ng nag-aalaga, like ang caregiver or ang mother, dapat inaalagaan din niya ang kanilang sarili. Hindi mo ipapatanggol ang iyong anak o community kung ikaw mismo ay durog at pagod na pagod. Sabi nga ni Aileen,
Kahit na ang iyong anak ay neurodiverse o hindi, ang pagiging magulang ay hindi kailanman naging madali. Mahalagang tandaan na hindi ka nag-iisa. You cannot pour from an empty cup. Yan. Tama naman ang sinasabi niya. So, practical na pwedeng gawin. Mag-schedule ng 15-minute araw-araw na nakalaan para sa iyong lamang. Hindi para sa gawaing bahay, hindi para sa therapy ng bata. Maaaring ito ay pag-inom ng mainit na kape, ng tahimik, pakikinig sa paboritong kanta, o simple paghinga ng malalim. Pwede kang mag-gym, pwede kang mag-walk in the park, pwede kang magpaspa, pwede kang papamassage, or kahit ano pa. Pwede ka rin sumali sa mga local na support group ng mga magulang na may kaparehong pinagdaraanan. Ang pag-alam na hindi ka nag-iisa ay ang pinakabilis na paraan upang punan ang iyong empty cup. Mga magulang, guro at advocates, si Eileen Lam ay hindi nagsimula bilang isa. Ang pagsuko ay hindi kailanman naging opsyon. Ngayong araw, tandaan natin, ang katatagan ng ating mga anak ay nagsisimula sa ating mga tahanan, ngunit ang kanilang kinabukasan ay nakasalay sa ating komunidad. Kapag pinatibay mo ang iyong sarili, punan mo ang iyong baso. Kapag matatag na iyong tahanan, iunat mo ang iyong kamay sa kapitbahay, sa eskwelahan at sa lipunan. Maging boses ka ng mga hindi makapagsalita, maging ilaw ka sa gitna ng maling impormasyon. Sapagkat kapag pinatibay natin ang bawat isa, walang pamiyang maglalakad ng nag-iisa sa spectrum na ito. Kaya it's really important na you just don't have to empower yourself, but also empower the community out there, because in the long run, kung wala na tayo, ang lugar na kalalakihan ng ating mga anak ay yung future, na kung saan maybe wala na tayo. Paano kung hindi natin na-prepare ang future, ang place na yan in the future para sa ating mga anak? So dapat ngayon pa lang, we have to make our community inclusive and kinder, para kung wala na tayo, kaya na ating mga anak na lumago at maging better citizens of the society. Yan. Minsan, bilang mga magulang, tagapangalaga at guro ng mga batang may autism, napakahirap umiwas sa pakiramdam ng pagkapagod. May mga araw na tila paulit-ulit at walang katapusan ang mga hamon sa loob ng bahay. May mga gabing nagtatanong ka kung may patutunguhan pa ba ang lahat? Narinig pa ba ng Diyos ang mga tahimik kong dalangin tuwing ako ay napapagod? Nais kong ipalala sa iyo ngayong araw, hindi nasasayang iyong mga luha at pagtitiyaga at pagmamahal. Sabi nga sa 1 Corinthians 14:40, ngunit gawin niyong may kaayusan at sa angkop na paraang ang lahat ng bagay. Ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Kapag naglalaan ka ng oras upang magdikit ng visual chart sa pader, kapag pinapanatili mo ang pare-parehong oras ng pagtulog, at kapag nagtitiyaga ka sa gitna ng sensory meltdown ng iyong anak, ginagawa mo ang gawain ng Panginoon. Ang pagbuo ng structure sa bahay ay isang anyo na pag-ibig na nabibigay sa kapayapaan sa iyong anak, sa isip ng iyong anak. Ang kaayusan naman na itinatayo mo sa loob ng 4 na sulok na iyong tahanan ay nagsisilbing kanlungan kung saan ang iyong anak ay nakakaramdam ng tunay na kaligtasan at pagmamahal. Huwag mong maliitin ang mga simpleng gawain sa araw-araw. Ang bawat paulit-ulit na pagsipilyo, pagliligpit at paggabay ay binhi na kaayusan na iyong itinatanim sa buhay ng iyong anak. Proverbs 31:8-9 says, ipaglaban mo ang kapakanan ng mga hindi nakapagsalita para sa kanilang sarili at ang karapatan ng mga walang laban. Magtalumpati ka at humatol ng matuwid, ipaglaban mo ang karapatan ng mga dukha at nangangailangan. Tayo ang itinatalagang boses para sa ating mga anak. Kapag lumabas tayo sa lipunan at pinaglaban at na maunawaan sila, kapag itinutuwid na natin ang mga maling akala tungkol sa autism, at kapag humingi tayo ng tamang serbisyo at pantay na trato, ginagampanan natin ang utos ng Diyos na maging boses ng mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Ang advocacy ay hindi lamang sa isang sekular na tungkulin. Ito ay isang banal na misyon. Ang bawat hakbang mo upang gawing mas inklusibo at maunawain ang iyong barangay, eskwelahan o komunidad ay nagbubukas ng pinto ng pag-asa, hindi lamang para sa ating mga anak,
kundi para sa ibang mga pamilyang tahimik na lumalaban at nahihirapan. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Yan ay paalala mula sa Galatians 6:9. Ngayon ay narito na po ang buo at komprehensibong recap sa ating pinag-usapan ngayong umaga. First is empowering the home. Pinag-usapan natin yung kalagahan ng routine at structure, mga benefits ng pag-unlad, practical at evidence-based na mga DIY tools. Ika-second naman is empowering community and advocacy. Yung lived experience bilang lakas. Ang ating mga personal na kwento at pang-araw-araw na pagkikibaka sa buhay ay hindi lamang natatanging pagsubok, kundi ito ang magiging batayan ng ating collective strength upang buuin ang isang maunawain at inklusibong komunidad. Yung mga kwento nyo, yung mga struggles nyo, at yung mga issues nyo, pwede yan magbigay ng inspirasyon sa iba para sila ay hindi na nila kailangan pagdaanan yan at alam na nila yung better path toward success. Mga minamahal kong magulang, guro at mga tagapagtanggol ng ating community, sa pagtatapos ng ating oras ngayong umaga, nais kong iwan sa inyong mga puso ang isang katotohanan kailanman ay hindi nyo dapat kalimutan. Hindi kayo nagkakamali at hindi kulang ang inyong pagmamahal. Minsan, sa gitna ng ingay ng mundo, napakadaling makaramdam na tila tayo ay natatalo. May mga araw na pagod ka na pag-ayos ng visual schedules, pagpapakalma sa gitna ng meltdown, at pagpapaliwanag sa mga taong nakatitig sa labas na hindi nakakaunawa sa lagay ng iyong mga anak. May mga sandali na pakiramdam mo ay mag-isa ka sa isang napakalaking karagatan ng mga pagsubok. Ngunit titingnan mo ang iyong sarili ngayong araw. Ang presence mo rito ay patunay na hindi ka sumusuko. Tandaan mo, ang ginagawa sa loob ng iyong bahay araw-araw, ang bawat mahinahong paggabay, ang bawat pagbuo sa routine, ang bawat tahimik na pag-unawa ay nag-iiwan na maayos at matatag na markang pampalakas sa utak at puso ng iyong anak. Ikaw ang kanyang unang ligtas na daungan. Ikaw ang kanyang unang tagapagtanggol. At kapag lumalabas ka sa iyong bahay upang ipaglaban ang kanyang karapatan, hindi mo lamang binabago ang mundo para sa iyong anak. Binabago mo ang mundo para sa lahat ng mabatang susunod sa kanyang mga yapak. Huwag mong sukatin ang tagumpay sa bilis ng pag-unlad ng iba. Ang bawat maliit na hakbang, isang salitang bago, isang mabilis na pagsipilyo ng mag-isa, isang minutong mas kalmadong transisyon, ay isang dakilang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ikaw ay sapat. Ang iyong pagmamahal ay may kapangyarihang magpabago ng buhay. Ang katatagan mo sa bahay ang mabibigay sa iyong anak ng matibay na ugat upang tumayo, at advocacy mo sa community ang magbibigay sa kanya ng malalapad na pakpak upang lumipad. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, lumikha ng lahat at Ama ng aming mga puso, napakalaking biyaya ang makatipon ngayong araw-araw upang matuto, magkaisa at magpalakas ng loob ng bawat isa. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang bawat magulang, tagapangalaga, mga guro at mga advocates na nakikinig at kasama namin ngayon. Panginoon, batid mo ang malihim na luha sa gitna ng gabi. Batid mo ang matinding pagkapagod ng katawan at isip. Naway ipadama mo sa bawat isa ngayong sandali ang iyong walang katapusang kapayapaan. Bawasan mo ang kanilang takot at kabalisaan para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ipagkaloob mo po sa mga magulang ang kinakailangang karunungan at mahabang pasensya upang maitaguyod ang kaayusan, kaligtasan at pagmamahal sa loob ng kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay habang sila ay gumagawa ng mga gabay at nagtuturo ng mga kasanayan sa buhay ng kanilang mga anak. Gawin mo rin kaming matapang na instrumento ng iyong pag-ibig sa labas ng aming mga bahay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at tamang mga salita upang maging boses ng mga anak ng aming mga anak sa community upang itaguyod ang pag-unawa at pawiin ang anumang discrimination at mali akala sa lipunan. Naway gabayan mo ang aming mga anak na nasa spectrum. Protektahan mo sila sa bawat mga bullying at panatilim ang kaniningnan at natatanging ganda ng kanilang mga kaluluwa. Ipadama mo sa kanila araw-araw na sila ay mahalaga, tanggap at may dakilang layunin sa mundong ito. Be with us
In everything that we do, sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at lahat ng karangalan. Ito ang taos-pusong pananalangin sa ngalan ng Ama. Amen. Baka kailangan nyo ng makakausap na tunay na nakaunawa o baka gusto nyong matutong maging mas epektibong magulang at tagapagtaguyod ng iyong anak, nandito po kami. Hindi dahil hawak namin ang lahat ng sagot, kundi dahil handa kami makinig, samahan kayo, ipanalangin kayo at kung kinakailangan ay tulungan kayo maituro sa mga tamang tao at tamang serbisyo. Kung may mga pinagdaraanan kayo, kung may mga tanong kayo tungkol sa autism, kung nalulungkot kayo, kung nalilito kayo o kung kailangan nyo lamang na isang taong makikinig, huwag po kayo mahiyang mag-message po sa amin. Magkasama nating hahanapan ng paraan ang iyong mga alalahanin. Magkasama tayong manalangin at kung kailangan, magsangguni tayo sa mga taong maaring makatulong. Dahil naniniwala kami na ang pagpapalaki sa isang bata may special need ay hindi lamang responsibilidad ng isang pamilya. Ito ay responsibility ng isang community. At kagaya nga sinasabi natin, it takes a village to raise a child. Ngunit nais ko itong idagdag. It takes a compassionate community to build an exclusive society. Kaya inanya namin kayong maging bahagi po ng ating paglalakbay. Bisitahin lang po ating Facebook page dito, Zamboanga Peninsula Autism Society. At maaari rin po kayo mag-iwan ng iyong mensahe dito rin sa 1116 DXAS, your community radio. Narito kami upang makinig, narito kami upang umalalay at higit sa lahat narito kami upang ipaalala sa iyo na hindi kayo nag-iisa. Magandang umaga po. At dito po muna magtatapos ating kwentuhan sa umagang ito. Naway naging makabuluhan ang ating kwentuhan and hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa 1116 DXAS. Lumos din po kami nagpapasalamat sa ating masasipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyanan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala ng bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag simulan ito ng pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at ipinagkakatiwala sa Diyos. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Since 1948, the Good News